punta tayo dito sa nangyayari pa sapagkat meron pang mga naitatala po na mga pagyanig diyan sa Sultan Kudarat. Nasa linya po natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga po, Director. Hello. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Opo, Director, habang tayo nag-uusap ngayon kasi dito sa pinakahuling impormasyon na hawak po namin, patuloy yung mga pagyanig dyan sa may Sultan Kudarat. Meron ba tayong bagong naitala, Director? Yes, sir. So 4 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 565 earthquakes. And although hindi naman nagbabago yung magnitude range, ang pinakamataas is magnitude 5.2 pa rin na record natin noong January 20. Pero nadagdagan ng maliliit na lindol. And out of these 565, 28 ang naramdaman ng mga residente. Opo, pinakahuli po yung 4 a.m. Gano'n po kalakas yung 4 a.m. kanina, Director? Uli? Hindi, yung count po natin of 4 a.m. Pero may mga sunod-sunod pa po yun. Opo. Right now, ang pinakahuli na naitala natin is 1.9. 1.9. Yes, 6 a.m. Magnitude 1.9. Yes, that's right. Opo. 1.9. Teka, ito po para kasi baka akala ng iba, hindi natin alam ito. Moro Gulf po itong gumagalaw, tama ba, Director? Nasa Moro Gulf, pero yung trench, Cotabato Trench ang gumalaw. It's the same trench na nag-produce ng 1976, August 17, Moro Gulf earthquake. Nagkaroon po ito ng tsunami and 8,000 people died. 8,000? That's right, 1976. 8,000 medyo marami kasi it happened past midnight. Opo. And 5 minutes lamang after the main shock, dumating yung tsunami wave. So walang time yung mga tao to evacuate. So yan ang pinangangambahan na baka maulit. 8,000. Lalo pag gabi pala, no, Director, no? Yes sir, 8,000 yung namatay and kailangan talaga natin hindi lamang sa Cotabato Trench but lahat ng mga trenches natin are capable of generating magnitude 8 and above earthquakes. Teka, matanong ko lang sa inyo, Director, bakit umabot ng ganong karami yon? At posible bang mangyari ngayon yan? Diyan sa particular dyan sa lugar na yan, yung Cotabato Trench na yan, yung Moro Gulf na yan, dyan sa Mindanao po, Director. Again, maraming casualty kasi for one, again, it happened past midnight. Tulog yung mga tao. And mabilis dumating yung tsunami waves. 5 minutes lamang after the main shock, dumating kaagad. So, matataas 8 to 10 meters high. So, nahirapan talagang ma-outrun yung tsunami waves. Kaya maraming casualties. Opo. Kaya siguro din kasi suspended na po yung klase dyan private and public dyan sa Sultan Kudarat. Ano po ba yung, ba't ganon? Natanong siguro kayo ng local government po dyan. Ano ba ang pinangangambahan po, Director? Well, siguro natakot sila sa tsunami. Pero sa ngayon wala naman po tayong nilalabas na advice o recommendation para mag-evacuate. Wala rin naman tayong tsunami warning. So, ang role ng ating tanggapan ay magbigay ng scientific information pero basically ang decision, any evacuation decision is made by the LGU based on their local assessment. Opo. Ano to, January 19 hanggang kaninang madaling araw sinasabi nyo, hanggang kagabi. Bakit ganun po, sunod-sunod na po at meron ba tayong inaasahan pag ganyan na po ang kinikilos ng Cotabato Trench na mas malaki po, Director, na pagyanig? Okay. Itong tinatawag natin na earthquake sequence, ito ay earthquake sequence dahil unti-unting nire-release ng Cotabato Trench yung tectonic stress. So sa halip na isang bagsakang malakas na lindol, paunti-unti itong nailalabas sa pamamagitan ng maraming lindol. And kung are we expecting a stronger earthquake following this event, hindi po natin masasabihan pero yung any active tectonic area pwedeng magkaroon ng malakas na paglindol.
Pwede. Wala talaga makapagsabi Director. Hanggang ngayon kahit yung mga ganyan ano ba ito? Ano bang pinagbabatayan niyo yung pattern nung nakalipas? Doon lang po kayo nakakapagbatay Director sa ganyan. Again, wala tayong pwede nating malalaman kung kailan ulit magkaroon ng, most likely magkaroon ng paglindol based on the seismology. Ito yung Opo. kumukuha tayo ng mga carbon samples. Like the reason why, it's the same with the West Valley Fault, meron tayong carbon dating and alam natin that for the past 1,600 years it moved 4 times. So the interval would be between 400 to 600 years. But as to the exact time, exact hour, hindi natin masasabi yan. Pero ang pinakamalakas na pinakahuli yung August 17, 1976, 8.1, Director. Maraming, no, may mga maliliit na, malalaki to paglindol dito. Yun yung pinakamalakas nung 8.1 August 17. Pero nung November 27, 2023, meron din tayong magnitude 6.7 dito sa lugar na to. Pero walang tsunami nun? Walang tsunami. Okay. So sige po at yun lang naman. Paano ba ito? Kasi ang LGU nakabatay sa mga ano nyo diyan, mga naitatala nyo diyan, Director. So ano ba ito? Pwedeng tuloy-tuloy muna sa wala muna silang klase? Director, paano ba ito? Paano magiging arrangement dito? Sayang naman yung klase ng mga estudyante. Okay, so again, kami naman sa PHIVOLCS, wala naman po kaming advice or recommendation to evacuate. And again, wala po tayong tsunami warning. Katulad ng nabanggit ko kanina, our role is to provide scientific information and any evacuation decision is made by the LGU based on their local assessment. But kami naman sa opisina, we continue to monitor the situation closely and we'll issue advisories kapag nagbabago yung conditions. Opo. Sige po, Director, salamat po. Yun lang po muna ang aming gustong malaman sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Yes, maraming salamat din po. Si Director Teresito Bacolcol, Director, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.